Anna's point of view. Nang magmulat ako ng aking mga mata, ay nasa loob na ako ng ospital at may nakakabit na oxygen na sa aking bibig at dextrose sa aking kamay. Maingat kong inalis ang aparato na nakalagay sa aking bibig at sinubukan kong bumangon sa pagkakahiga sa kama. Ngunit muli lamang akong napabalik sa pagkakahiga dahil hindi pa kaya ng katawan ko ang bumangon. Ramdam ko ang panghihina ng aking katawan. Agad na pumasok sa aking isipan si Evan, kung ligtas ba siya at kung sinong nagdala sa akin sa ospital. Yung taong tumulong sa amin, sino kaya siya? Pamilyar sa akin ang figura niya, ngunit dahil malabo na ang aking paningin at nagdidilim pa, kaya hindi ko namukaan kung sino siya at kung kilala ko ba siya. Anna, thank God, you're finally awake. Natutuwang sambit ni Dwayne na biglang pumasok sa nakabukas sa pintuan. Alam mo bang 3 araw kang walang malay magmula nang dalhin ka rito ni Evan? Halos naubos ang dugo mo dahil ilang bag ng dugo rin ang sinalin dyan sa katawan mo. Si Evan? Nasaan si Evan? Ligtas ba siya? Nasaan siya ngayon? Magkakasunod ko ang tanong kay Dwayne sa halip na pansinin ko ang kanyang mga sinabi. Muli kong pinilit na makabangon sa kama, ngunit maagap si Dwayne at napigilan ako sa tangka kong pagbangon. Kakagising mo pa lang tapos ang lalaking yun na garing inaalala mo. Pwede bang alalahanin mo muna ang sarili mo, Anna? Galit na sita niya sa akin matapos maupo sa gilid ng kama sa aking tabi. Nasaan siya? Ayos lang ba talaga siya? Hindi talaga ako matatahimik hanggat hindi ko nasisigurado na ligtas siya. Huwag mo na siyang alalahanin dahil mas malakas pa siya kaysa kalabaw. Mabilis nitong sagot para kumalma ako. Inaalala mo siya pero siya, magmula nang dalhin ka rito sa ospital, ay hindi ka man lang niya dinalaw kahit isang beses. Madilim ang mukha na sabi ng kaibigan ko. Halatado sa mukha niya ang tinitimping galit. Nasaktan man ako sa nalaman ko, ay pilit ko yung tinago sa mga mata ng kaibigan ko. Tiyak na mas lalo lamang kasing magagalit kay Dwayne si Evan kapag makita niya na nasaktan ako. Pero okay na rin kahit hindi niya ako dinalaw, basta't ligtas lamang siya. At saka mabuti rin na nasa loob lamang siya ng bahay niya. At huwag maglalabas habang nandito pa ako sa ospital para makasigurong ligtas siya. Hayaan mo na siya, Dwayne. Mas mabuting nasa bahay lamang siya para ligtas siya mula sa mga kalaban niya. Sabi ko na lamang sa kanya. Siya nga pala, Dwayne. Kumusta na mga suspect na nahuli natin? Biglang umiling si Dwayne at napakuyam ang mga kamao. Hindi ka maniniwala, ngunit nagpatiwa ka lang 2 lalaking nahuli natin. Siguro malaki ang binigay na pera sa kanila na maiiwan sa pamilya nila, kaya ginusto nilang mamatay na lang. Talagang sinisigurado ng taong nasa likod ng pagtatangka sa buhay ni Evan na wala tayong makukuhang lead na makakapagturo kung sino siya. Napahugot ako ng malalim na buntong hininga. Nawalan ulit kami na magiging lead para matuklasan kung sino ba talaga ang nagbabanta kay Evan. Paano na ang tungkol sa hinala natin sa 2 babaeng kasama ni Evan sa bahay niya? Sunod-sunod kasi ang nangyaring kaganapan, kaya hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na makapasok sa silid nila para makapag-imbestiga. Muling humugot ng malalim na buntong hininga si Dwayne bago sinagot ang tanong ko. Yung sinasabi ko sa'yo na mapagkakatiwala ang source na pinagkuhanan ng aking tauhan ay bigla na lamang na aksidente habang naglalakad sa gilid ng kalsada. Ang masaklap pa ay walang nakakita sa kanya dahil umuulan ng malakas at hindi na-captured ng CCTV ang plate number ng kotse ng taong yon. Ngunit ang hula ko ay may kinalaman sina Cassandra at Sylvia kung bakit namatay ang taong yon. Kung ganun ay, kailangan ko talagang makakuha ng pang-DNA sample sa 2 yun para mapatunayan natin ang hinala natin sa kanilang 2. Tila nang hina na sabi ko sa kanya. Nakaramdam ako ng guilt dahil naisip ko na kung hindi ko lang sana ininisi na Cassandra at Sylvia tungkol sa pagiging mag-ina nila, ay hindi sana nila maiisip na maaaring naghihinala ako na may kaugnayan silang 2. Kasalanan ko kung bakit namatay ang taong pinagkuhanan ng impormasyon ni Dwayne. Kapag nakabalik na ako sa bahay ni Evan, ay sisiguraduhin ko makakapasok na ako sa kwarto ng 2 babaeng yun para makapag-imbestiga at mag-iingat na rin ako sa mga salitang sasabihin ko sa kanila para wala ng taong madami pa sa trabaho nating to. Huwag mo nang alalahanin yun, Anna. Ang isipan mo ay magpalakas ka kaagad. Alam mo ba na sobrang alalang-alala ako sa'yo nang malaman ko kay Evan ang nangyari. Halos paliparin ko ang kotse ko papunta rito sa ospital para matiyak ko lamang iyong kaligtasan. Hindi ko napigilan ang mapatitig sa mukha ni Dwayne. Damang-dama ko ang sobrang concern niya sa akin. Ang totoo ay nararamdaman ko na higit pa sa pagiging magkaibigan ang turing niya sa akin. Ngunit pilit ko yung iniignora
dahil ayoko magkailangan kaming dalawa. Ayokong masaktan siya kapag tinapat ko na wala siyang aasahan sa akin. Na tanging pagtingin kaibigan lamang turing ko sa kanya. Ayokong mawala siya bilang kaibigan. Nabibilang lamang sa aking mga daliri sa isang kamay ang mga kaibigan kong lalaki na masasabi kong tunay na kaibigan at isa na roon si Dwayne na tinuturing kong matalik kong kaibigan. Huwag mo rin akong alalahanin dahil kaya ko ang sarili ko. Hindi basta-basta mawawala sa mundo ang isang anak kagandahan. Napakarami ko kayang swerte sa aking katawan. Pabiro na pagbibigay ko ng assurance sa kanya para hindi na siya mag-alala sa akin. Siya nga pala, Dwayne, wala bang nababanggit si Evan tungkol sa taong tumulong sa amin ng gabing yun? Tanong ko sa kanya nang maalala ko ang lalaking nagligtas sa amin ng binata laban sa mga taong umahabol sa amin. Hindi muna sinagot ni Dwayne ang aking tanong dahil may doktor at nurse na pumasok. May dalang pagkain ng nurse na nilapag nito sa maliit na mesang nasa loob ng silid. May mesa sa loob ng aking silid dahil isang mamahalin at solong kwarto yata ang kinuha ni Evan para sa akin. Saglit na sinuri ako ng doktor. Pagkatapos ay binigyan ng reseta si Dwayne na siyang tumatayong guardian ko para bumili ng gamot na dapat kong inumin. Pagkatapos akong suriin ng doktor, ay binilinan ako na huwag munang makikikilos, masyado para mabilis maghilom ang aking sugat. Paglabas ng doktor at nurse ay nagkatinginan kami ni Dwayne. Bago ako biglang napangiwi, samantalang siya naman ay napangisi. Pareho kasi naming alam na walang lasa ang mga pagkaing binibigay sa mga pasyente sa ospital. At alam ni Dwayne na ayaw kong kumain ng pagkain galing ospital. Wala kang choice kundi kainin ng mga yan. Ani Dwayne, bago ko pa magawang makiusap sa kanya, nabilhan ako ng pagkain sa labas. Inilipat niya sa ibabaw ng kama ang rasyon na dala ng nurse. Nakasimangot namang sinimulan kong kainin ng pagkain walang lasa, kahit tila ayaw tanggapin ang aking sikmura. Kailangan kong kumain para inumin ang gamot na binigay sa akin ng doktor, na siyang dapat kong inumin pagkatapos kong kumain ngayon. Ano na, Dwayne? Untag ko sa kanya habang pilit kong nilulunok ang pagkain. Anong ano? Nagtataka namang sagot niya. Tungkol sa itinanong ko sa iyo bago pumasok ang mga doktor at nurse. Pagpapaalala ko sa kanya. Iyon ba? Wala naman siyang nabanggit na may taong tumulong sa inyo. At saka wala ngang nahuli ang mga pulis kahit isa man lang sa mga taong humabol at nagtangkang pumatay sa inyong dalawa ni Evan. Bigla akong naguluhan. Paano nangyari iyon? Gayong kahit malabo na ang aking paningin ng gabing yun, ay nakita ko pa rin napatumba ng lalaking yun ng mga lalaking humahabol sa amin ni Evan. Nagkaroon ba ako ng halusinasyon dahil sa aking kalagayan ng gabing yun? Ilusyon lang ba ang lahat ng yun? Pati ang mga silitang sinabi sa akin ni Evan habang yakap-yakap niya ako? Saka paano kami nakaligtas at nakapunta ng ospital? Gayong flat ang gulong ng kanyang kotse. Masasagot lamang ang mga katanungan ko kapag nakalabas na ako rito sa ospital at makabalik na ako sa bahay ng binata. Hallucination lang ba talaga yun? Wala sa sariling sambit ko. Huwag mo nang isipin yun at baka mga hallucinations mo lang yun dahil desperada ka na sa sitwasyon ninyo at that time. Sabi ni Dwayne na tila nabasa ang aking isip. Akmang ibubuka ko ang aking bibig para magsalita, ngunit hindi natuloy dahil biglang dumating at pumasok si Evan sa loob ng aking silid. Agad akong nakaramdam ng tuwa dahil dinalaw niya ako. Ngunit kasabay niyon ang pagkunot ng aking noo. Para kasing may kakaiba sa kanya na hindi ko mawari kung ano. Siguro dahil seryoso ang mukha niya at may 4 na lalaking malalaki ang katawan na nakasuot ng itim na kasama niyang pumasok sa aking silid. Siguro ipansamantalang mga bodyguard na kinuha niya habang wala pa ako. Mabuti naman at gising ka na, Ana. Kumusta na ang pakiramdam mo? Malamig ang boses nito at blanko ang mukha na kausap niya sa akin. Hindi ko mapigilan ang makaramdam ng kaba. Kahit kailan, hindi niya ako kinausap ng ganito. Mabuti na ang pakiramdam ko. Sagot ko. Hindi lang ako kinakabahan dahil nakaramdam ako ng pagkailang. Pakiramdam ko ay ibang Evan ang kaharap ko ngayon. Mabuti kung ganon. Magmula ngayon ay hindi na ikaw ang magiging bodyguard ko. Seryoso pa rin ang mukha at dire-diretsong sabi niya sa akin. What? Bakit? Tila may bikig sa lalamunan ko na tinong ko sa kanya. Sa nangyari ay hindi ko na siguro dapat pang sabihin sa iyo ang dahilan. Pinatunayan mo sa akin na hindi mo ako kayang protektahan. Tapos na ang serbisyo mo sa akin, Ana. Walang konsiderasyon na sabi niya sa akin. Kapag gumaling ka na ay pumunta ka na lang sa bahay para kunin ang iyong huling sahod at ang mga gamit mo. Dagdag pa niya.
How dare you para sabihin sa kanyang ganyan, Evan? Itinaya niya ang buhay niya para maligtas ka lamang. Tapos sasabihan mo siya ng ganyan? Napakawalang puso mo. Galit na sabat ni Dwayne na biglang namutla ang muka. Hinarap naman ni Evan si Dwayne at inismiran. Why are you mad that I fired her? Hindi ba dapat maging masaya ka? Dahil magkakaroon ka ulit ng pagkakataong mapalapit sa kanya at may pikita mo ang tunay na nararamdaman mo para sa kanya. Dapat pa nga'y magpasalamat ka sa akin dahil binigyan kita ng chance na mangyari yun. Alam ko naman kasi na sobrang silos na silos ka na sa akin eh. Ngunit wala ka namang dapat ipag-alala dahil wala akong gusto sa kanya. Nagbalik na ang babaeng pinakamamahal ko, kaya hindi ko na kailangan pa ng ibang babae sa buhay ko. Loko ka! Galit na sigaw ni Dwayne. Akmang susugurin nito ang binata, ngunit mabilis na humarang ang 4 na lalaking malalaki ang katawan ng mga bagong bodyguard ni Evan, kaya hindi natuloy ang anumang binabalak gawin ng kaibigan ko. Tila naman dinukot ang aking puso ng malaking kamay at nilamukos. Sobrang sakit ng kanyang mga sinabi sa akin. Ngunit mabilis kong naitago ang aking tunay na nararamdaman. Hindi mo ako maaaring alisin bilang bodyguard mo, Evan. Ang ama mo lamang ang may karapatan na tanggalin ako sa trabaho. Mariin ang boses na sabi ko sa kanya. Gusto kong palakpakan ang aking sarili dahil hindi man lang pumiyok ang aking boses. Mukhang nasanay na ako na palaging nasasaktan dahil sa kanya. You're fired, Miss Kagandahan. At kahit sino mang tao ay walang makakapigil sa akin para alisin ka bilang bodyguard ko. Madilim ang mukha na sagot ni Evan. Pagkatapos ay walang paalam na lumabas sa aking silid. Naiwan ako na nakatulala at hindi makapaniwala sa nangyari. Pagkatapos dumalaw sa akin ni Evan, sabay tanggal sa akin bilang bodyguard niya, ay hindi na siya muling dumalaw pa. Gusto ko mang puntahan siya agad sa bahay niya para kausapin. Ngunit hindi naman ako pinayagan ng doktor na lumabas ng ospital. Kaya kahit na gustong-gusto ko na siyang puntahan, ay wala akong magawa, kundi ang maghintay na lamang hanggang sa payagan ako ng doktor na ma-discharge na. Kaya pagkalabas ko sa ospital, ay nagpa-drive ako kay Dwayne papunta sa bahay ni Evan. Dapat sa bahay mo tayo dumiretso at hindi sa bahay ng lalaking yon, Ana. Hindi ka pa masyadong magaling. Protesta ni Dwayne habang nagmamaneho siya ng kanyang kotse papunta sa bahay ni Evan. Kahit tutol siya na magpunta ako sa bahay ng binata, ay wala pa rin siyang nagawa kundi ang ipagmaneho ko dahil sa aking pamimilit sa kanya. Hindi mo dapat ipagpilitan ng sarili mo sa taong ayaw sa'yo, Ana. Nakasimangot na sabi pa niya sa akin. Gusto ko siyang makausap ngayon, Dwayne. Hindi malinaw sa akin ang dahilan kung bakit niya ako tinanggal sa trabaho. At saka paano pang pag-iimbestiga natin kay Cassandra at Sylvia? Kapag tuluyan ako naalis sa pagiging bodyguard ni Evan, ay wala na akong chance na makalapit sa dalawang yun at makapasok sa kwarto nila. Mababaliwala lamang ang pinaghirapan mo at ang buhay na nawala ng taong nagbigay sa'yo ng impormasyon. Mahabang paliwanag ko sa kanya. Hindi ako matatahimik hanggat hindi ko nakakausap muli ang binata. Kung talagang ayaw na niya sa akin, ay hindi ko naman ipagpipilitan ng aking sarili sa kanya. Huminga na lamang ng malalim si Dwayne at napailing. Hindi na siya muling nagsalita at nag-concentrate na lamang sa pagmamaneho. Hanggang sa nakarating kami sa tapat ng gate ng bahay ni Evan. Agad na nangunot ang aking noo nang makita kong ibang gwardiya na ang nagbabantay sa gate at 2 lamang sila. Pinalitan ni Evan ang lahat ng gwardiya sa bahay niya? Ani ko kay Dwayne. Magkasabay kaming bumaba ng kaibigan ko sa kotse niya at lumapit sa gwardiya. Sino ka? Anong kailangan mo kay Sir Evan? Matapang na sita sa akin ng lalaki. I'm Ana Kagandahan. Dati akong bodyguard ni Evan at naparito ko para kausapin siya. Kaya papasukin ninyo ko. Nakataas ang noo na sagot ko sa kanya. Hindi ka maaaring pumasok sa loob dahil wala namang ipinagbilin sa amin si Sir Evan na may inaasahan siyang bisita na darating na ang pangalan ay Ana. Kaya kung ayaw niyong masaktan ay umalis na kayong 2. Matapang na sagot pa ng isang gwardiya. Mahaba ang aking pasensya. Wala akong balak na patulan ng kaangasang pinapakita sa amin ng 2 gwardiya. Ngunit hindi ang kaibigang kasama ko. Maliban sa wala sa mood si Dwayne ngayon, ay hindi rin mahaba ang pasensya niya sa mga taong maaangas kung umasta. Kaya hindi na ako nagtaka nang biglang humugot ng armas si Dwayne mula sa kanyang baywang at tinutok sa 2 gwardiya na parehong nilaki ang mga mata sa pagkabigla. Ang aangas ninyo, puro lang pala kayo salita. Galit na sabi ng kaibigan ko sa 2 gwardiya na biglang pinagpawisan kahit na hindi naman mainit. Pasensya na po pero talagang hindi kayo pwedeng pumasok hanggat walang pahintulot ng boss namin.
Pero kung importante ang sadya ninyo ay, tatawagan ko si boss. Nauutal na sabi ng unang gwardiya na kumausap sa akin. Sinabi ko na sa inyo na inaasahan ng boss niyo ang aking pagdating. Nakasimangot na sagot ko. Pwede naman pala nilang tawagin si Evan ay hindi agad sinabi. Kailangan pa silang takutin para matanggal ang angas nila at tawagan ng kanilang amo. Anong kaguluhan ang nangyayari rito? Akmang tatalikod na sana ang gwardiya para tawagan si Evan. Nang marinig namin ng mga otoridad na boses na yon ng binata mula sa loob ng gate. Agad niliwagan ng gwardiya ang pagkakabukas ng pintuan. Kaya nakita ko si Evan kasama ang 4 niyang bagong bodyguard na nakatayo malapit sa may gate. Hindi ko mapigilang titigan si Evan. Si Evan ba talaga tong taong nakikita ko? Bakit parang ibang tao na siya ngayon? Mula sa seryosong anyo, nakakatakot ang mga otoridad na boses, hanggang sa mga otoridad na tindig, ay tila ba ibang-iba na talaga si Evan. Parang sinapian ng espiritu ng ibang tao ang katawan ni Evan, kaya ibang-iba ito kung magsalita at kumilos ngayon. Wala na ang bakas ng pagiging playboy at easy-go-lucky nito. Ano ba talagang nangyari sa kanya? Boss, itong dalawang to nagpupumilit na pumasok sa loob ng bahay mo at kausapin ka. Nagalit sila sa amin dahil ayaw namin silang papasukin hanggat wala kang pahintulot. Pagsusumbong ng gwardiya kay Evan, sinanyasan nito ng binata na umalis sa may gate kaya lumayo ang dalawang gwardiya. Agad namang ibinaba ni Dwayne ang kanyang armas at binalik sa kanyang baywang. Sorry for that, Miss Kagandahan. Masunurin lamang ang aking gwardiya kaya hindi ka nila pinapasok. Hindi naman kasi katulad ng mga dati kong gwardiya na ikaw ang sinusunod nila. Kausap sa akin ni Evan. Sa halip na papasukin kami sa loob, ay siya itong naglakad at lumabas ng gate. Nakalabas ka na pala, Miss Kagandahan. Nandito ka ba para kunin ang iyong sweldo? Pati na rin ang mga gamit mo? Hindi ako narito para dyan, Evan. Nandito ako para klaruhin kung ano ba talaga ang dahilan at bigla mo akong tinanggal sa pagiging bodyguard mo. At saka, saglit muna akong huminto sa pagsasalita at nagtatakang pinalakbay ko ang aking mga mata sa kanyang kabuuan. Bakit bigla kang naging ganyan? Pagtutuloy ko sa aking sinabi. Mahinang natawa si Evan dahil sa huling sinabi ko. Anong bakit ako nagkaganito, Miss Kagandahan? Ganito naman talaga ako dati pa. Sumenya si Evan sa isa niyang bodyguard. Tumango naman ito at pumasok sa loob na tila nakaintindi sa sinabi ng boss niya kahit na hindi naman sila nag-usap. Hindi naman ito nagtagal at pagbalik ay may dala na itong puting sobre at maleta na nilagyan ko ng aking mga gamit pagpunta ko rito. Heto na ang huling sweldo mo at ang mga gamit mo, Miss Kagandahan. Kausap sa akin ng bodyguard na inutusan ni Evan. Sobre at nakahandang maleta ko pala ang kinuha nito sa loob ng bahay. Sinabi ko na sa iyo, Evan, hindi yan ang pinunta ko rito. Mariinang boses sasabi ko kay Evan. Hindi ko na kailangan pang ulitin sa iyo ang sinabi ko sa ospital, Miss Kagandahan. Ngunit kung gusto mo talagang marinig ulit ang sasabihin ko, ay pagbibigyan kita. Inalis kita bilang bodyguard ko dahil hindi ko na kailangan pang serbisyo mo. Hindi ko kailangan ng serbisyo ng isang mahinang babaeng pulis na katulad mo. Pasalamat kay binibigyan pa kita ng huling sahod kahit ng totoo hindi naman dapat. Hindi mo naman kasi nagagawa ng maayos ang trabaho mo. Seryoso ang mukha na sabi sa akin ni Evan. Nakaramdam ako ng galit sa kanya. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa kanya, ay ganitong masasakit na salita ang maririnig ko mula sa kanya. Nakaramdam ako ng paghihimagsik sa akin dibdib. Isang malaking pangiinsulto ang mga sinabi niya sa akin at mas gugustuhin ko pang sampalin o suntukin na lamang siya kaysa apagsalitaan ako ng mga masasakit na salitang kagaya ng sinabi niya. Loko ka talaga, Evan. Galit na sigaw ni Dwayne. Bago ko pa mapigilan ng kaibigan ko, ay mabilis na nitong sinugod si Evan para bigyan ng isang malakas na suntok. Sa pagkakataong to'y hindi ang mga bodyguard ni Evan ang pumigil sa suntok ni Dwayne, kundi ang binata mismo. Nasalo ng isang kamay niya ang kamao ni Dwayne at pagkatapos ay binigyan ng malakas na suntok sa sikmura ang kaibigan ko na hindi inaasahan ng ginawa ni Evan. Ngunit mabilis na nakabawi si Dwayne at muling sinugod si Evan. Hindi naman nagpatalo ang huli at nakipagsukatan ng lakas at galing sa pagsuntok ng kaibigan ko. Hindi ako makapaniwala sa aking nakikita. Paano naging magaling sa pakikipaglaban si Evan? Kung ganoon ay totoo ang sinabi niya kanina, ito talaga ang siya. At ang pagiging easy-go-lucky at hindi marunong makipaglaban ay tanging pagpapanggap lamang. Paano ang pagiging playboy niya? Nagpapanggap lang din ba siya na isang playboy? Bigla akong natigilan habang pinagmamasdan ko si Evan na nakikipaglaban kay Dwayne. Pamilyar sa akin ang kanyang galaw. Ipinikit ko ang aking mga mata at binalikan ko sa aking isipan
Ang malabong itsura ng taong tumulong sa amin ng gabing yon. Ang malabong figura ay unti-unti naging malinaw sa aking isipan. Bigla akong napamulat ng aking mga mata nang ang mukha ni Evan ang aking nakita na nakikipaglaban sa mga lalaking humahabol sa amin ng gabing yon. Kung ganoon ay walang taong tumulong sa amin dahil si Evan mismo ang taong yun. At ngayon lang din naging malinaw sa akin kung bakit pamilyar ang mukha ng kanyang mga bagong bodyguard. Dahil sila ang ilang beses ko nang nakita na madalas nakatingin sa binata sa may bar at maging sa mga restaurant. Yung mga taong inisip ko na kalaban ni Evan at nagtatangkang pumatay sa kanya. Mga lihim na bodyguard pala niya ang mga ito. At kung tama ang hinala ko, ay sila rin ang grupo ng mga lalaking tumulong sa amin na makipaglaban sa mga kalaban sa may basement parking ng isang mall. Bakit ito ginawa ni Evan? Bakit pinaikot niya kaming lahat? Bakit pinagmukha niya akong hangal? Nakaramdam ako ng galit kay Evan. Ilang beses nalagay sa panganib ang buhay ko dahil sa pagligtas sa kanya. Yun pala ay kaya naman pala niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ang galing niya. Napakagaling niyang magpanggap. Napaikot niya kaming lahat sa kanyang mga palad. Nang matumba ang kaibigan ko at akmang susuntukin ni Evan, ay napatakbo ako malapit kay Dwayne at hinarang ko ang katawan ko sa kanya. Hindi ako pumikit kahit na nakikita ko ang mabilis na kamuo ni Evan na patungo sa aking muka. Biglang huminto ang kamuo ng binata. Halos 1 inches lamang ang layo mula sa aking muka. Ngunit nakataas pa rin ang aking noo at walang takot na makikita sa aking muka. Sa halip ay galit ang nakalarawan sa muka ko. Binigyan ko siya ng matalim na tingin bago ko tinulungang makabangon ng aking kaibigan. Tayo na, Dwayne. Tama ka sa sinabi mo. Dapat ay hindi ko ipagpilitan ng aking sarili sa taong ayaw sa akin at lalo pat kaya naman pala niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Mariing kausap ko kay Dwayne. Nang makatayo siya ay hinila ko ang kamay niya at pagkatapos ay hinila ko rin ang aking maleta at walang paalam na tinalikuran namin si Evan na nakatiimbagang habang nakatingin lamang sa akin. Ipinapangako ko sa aking sarili na magmula ngayon ay buburahin ko na ng tuluyan ang pangalang Evan mula sa listahan ng mga taong nakilala o kilala ko. Evan's point of view. Mag-isang umiinom ako ng alak habang nakaupo sa pinakamataas na baitang ng hagdan. Hindi na ako nagdala ng baso dahil sa mismong bote ko tinungga ang alak. Mahigit 1 linggo na akong nag-iisa at madalas ay nagpapakalango sa alak. Well, hindi naman literal na nag-iisa ako dahil kasama ko ang aking mga bodyguard at gwardiya. Pero pakiramdam ko ay nag-iisa na nga ako dahil tanging ako lamang ang nasa loob ng malaki kong bahay. Biglang umalis sa bahay ko sina Cassandra at Tita Sylvia matapos silang mahalata na alam ko na ang kanilang sikreto. Akala nila ay hindi ko matutuklasan na sila ang nagpapapatay sa akin. Ngunit alam ko na may mas mataas na tao pang nasa likuran nila dahil hindi nila magagawa ang lahat ng silang dalawa lamang. Ilang taon ko nang pinaghihinalaan si Tita Sylvia na hindi talaga siya ang kapatid ng daddy ko. Bigla kasing nag-iba ang pag-uugali niya magmula nang dumating siya mula sa pagbabakasyon. Ilang taon na rin nakakalipas. Kaya nagsagawa ko ng lihim na investigasyon. Ang kasalukuyang nagpapanggap na Sylvia Villamor ay walang iba kundi ang matalik na kaibigan ni Tita na si Cathy Imperial. Kaya alam niya ang lahat ng bagay tungkol kay Tita at sa nakapaligid sa kanya dahil sa pagkakaalam ko ay sobrang close ng dalawa sa isa't isa at wala silang tinatagong sikreto sa isa't isa. Kahit na alam ko nang hindi siya ang totoo kong tita, ay kailangan kong magpanggap na walang alam dahil hindi ko siya maaaring galawin hanggat hindi ko nalalaman kung nasaan si Tita Sylvia. Baka kapag nalaman niyang may alam ako sa kanyang sikreto, ay kung ano pa ang gawin niya at ng kung sino mang tao sa likuran niya kay Tita Sylvia. At gusto ko ring malaman kung sino ba talaga ang taong nasa likuran niya at kung bakit niya ito ginagawa. Walang alam ang pamilya ko na nagpapanggap lamang ang nakilala nilang Sylvia, kaya hindi rin ako makakilos. Ayokong ma-depress ang daddy ko kapag nalaman niya na nawawala ang kanyang nakababatang kapatid. Ngunit may mga tauhan akong kumikilos na nasa ibang bansa at patuloy pa rin na pinaghahanap nila ang aking tita sa lugar kung saan ito huling nakita. Mukhang makapangyarihan ng taong nasa likuran ni Cynthia dahil nagawa ng taong yun na burihin ng lahat ng mga detalye na nagpapatunay na umalis sa airport papuntang Europe ang aking tita. Kung hindi makapangyarihang tao o maimpluwensya ang taong yun, ay hindi nito makakayang gawin ang bagay na yun. Ngunit ano ang dahilan niya para gawin ito? May malaking atraso ba ang aking tita sa kanya? Ngunit pakiramdam ko ay may mas malalim pang dahilan kung bakit pinagpapanggap ng taong yun ang matalik na kaibigan ng tita ko bilang kaibigan niya. At tapos ngayon naman ako ang balak nilang burahin sa mundo. Ano ba talaga ang gusto nilang mangyari? Ano ang kasalanan ng aming pamilya sa kanila? Dahil sa nangyari ay naging playboy ako sa mata ng maraming tao.
Sinamantala ko ang kunwaring pagkakamatay ni Cassandra sa aksidente ng time na nahuli ko siyang may ibang lalaki. Kahit alam kong buhay pa siya, ay hindi ako kumibo. Hinayaan kong isipin ng pamilya ni Cassandra na naniniwala kong namatay nga ang dalaga at ako ang dahilan ng pagkamatay niya. Sinamantala ko ang sitwasyon para magpanggap na playboy nang hindi mahalata ng taong nasa likuran ng pagkawala ni tita at ng pagpapanggap ni Kathy bilang Tita Sylvia para isipin nila na wala akong inaatupag kundi ang mambabae. Hindi maiisip ng taong yun na lihim akong gumagawa ng paraan para mahanap si Tita Sylvia kahit na nawawala na ako ng pag-asa na makikita siyang buhay. Masyadong malapit sa akin si Tita Sylvia dahil siya ang halos nagpalaki sa akin pagkat masyadong busy ang aking mga magulang sa kanilang mga negosyo at sa career. Kaya nang sa akin ipinamana ni Lolo sa kanyang father's side ang lahat ng kanyang kayamanan, ay bumili ako ng sarili kong bahay at bumukod. Sumama sa akin si Tita Sylvia sa bago kong bahay, samantala ang dalawa kong kapatid ay natutulog lamang kapag gusto nila. May kanya-kanya naman kasi silang kwarto sa bahay ko. Isa pa sa dahilan kung bakit ginusto kong maging playboy sa mata ng mga tao ay para maiwasan ko ang magkaroon ng seryosong karelasyon. Ayoko kasing madami ang magiging girlfriend ko sa gulo ng buhay ko. Nag-aalala ako na kapag nakita nila na may pinapahalagan akong ibang tao maliban sa pamilya, ay gawa nila ng masama ang taong yun. Ngunit nasira ang aking plano at pagpapanggap nang maging bodyguard ko si Ana. Ang totoo, ang una naming pagkikita ni Ana ay hindi noong nabangga ng isa sa aking mga fling ang kotse ng dalaga. Dahil nagkita na kami years ago, nung boyfriend pa niya ang kanyang ex-boyfriend gayon. Agad akong nabighani sa kanyang ganda, ngunit alam kong may boyfriend na siya at magulo ang aking sitwasyon, kaya hindi ko na lamang siya pinagtuunan ng pansin. Ngunit muling nag-cruise sa mga landas namin. Isa na siyang pulis, single, at higit sa lahat, hate niya ang mga katulad kong playboy. Kaya lagi ko siyang tinatakasan para magkaroon ako ng chance na alisin siya bilang bodyguard ko dahil ayoko malagay palagi sa peligro ang buhay niya nang dahil sa akin. Saka may mga bodyguard akong nagbabantay sa akin ng palihim at kaya ko ring ipagtanggol ang aking sarili dahil lihim akong nag-aral ng iba't ibang self-defense magmula nang matuklasan kong ibang babae ang kasama ko sa bahay ko at hindi ang tita ko. Itinago ko lamang ang kakayahan ko dahil ayoko maging alerto ang kalaban. Mas mabuting isipin nila na isa akong duwag at walang alam kundi ang pambabae lamang. Pero matapang si Ana at hindi basta-basta sumusuko at mas lalong hindi ko napigilan ang aking sarili na muling mahulog sa kanya. Gusto kong palagi siyang nakikita at kapag tuluyang umalis siya bilang bodyguard ko, ay wala na akong pagkakataon na makita at makasama siya. Nang hindi nahahalata ng mga kalaban ko na mahalaga siya sa akin. Kaya hinayaan ko na lamang siyang manatili sa aking tabi at protektahan ako. Ngunit hindi ko pala kaya na palagi kong nakikita na nalalagay ang buhay niya sa panganib dahil sa akin. Kaya nang ma-ospital siya dahil sa tama ng armas ay sinamantala ko ang sitwasyon para maalis siya sa trabaho. Gusto kong isipin ng mga kalaban kong nasa dilim na hindi mahalaga sa akin si Ana kaya naging harsh ako sa kanya. Alam ko naman kasi na may mga mata sa paligid na lihim na nagmamasid sa bawat galaw ko. Sabi ko na nga ba't umiinom ka na naman, Evan? Sabi ng matalik kong kaibigan na si Lincoln. Pumasok ito sa sala kaya nakita nitong umiinom ako ng alak sa itaas ng hagdan. Tanging si Lincoln lamang ang nakakaalam ng lahat ng aking mga sikreto. Dahil maliban sa 4 kong bodyguards, ay siya lang mas pinagkakatiwalaan kong tao. Nandito ka pala. Come and join me. Aya ko sa kanya. Napailing si Lincoln na naglakad paakyat ng hagdan. Kung ganyan ka palagi ay mas mabuting. Sabihin mo na kay Ana ang totoo. Pinahihirapan mo lang kasi ang sarili mo. Komento niya nang tuluyang makalapit sa akin. Umupo siya sa tabi ko at inagaw ang bote ng alak na hawak ko. Pagkatapos ay tinungga ang laman. Hindi pwede pare. Ayokong malagay muli sa panganib ang buhay niya nang dahil sa akin. Kaya niya ang sarili niya, Evan. At kahit hindi mo siya bodyguard, ay malalagay pa rin sa panganib ang buhay niya dahil isa siyang pulis. Ano ba ang iniisip mo? Iniisip mo ba na mananatili siya sa bahay niya pagkatapos mo siyang tanggalin bilang bodyguard mo? Hindi, Evan. Isa siyang pulis. Kaya natural lamang na babalik siya sa kanyang tungkulin ngayong wala na siyang trabaho sa iyo. At alam mo kung gaano ka mapanganib ang trabaho niya. Lalo pat nasa narcotic team siya. At least bilang bodyguard mo ay palihim mo siyang protektahan, gaya ng palagi mong ginagawa. Mahabang sermon sa akin na Lincoln. Kababalik lamang niya mula sa bansa kung saan nawala si Tita Sylvia dahil tumutulong siya sa paghanap sa aking tita.
Umiling ako bilang tugon sa sinabi ng kaibigan ko. May point siya, ngunit anong magagawa ko? Naalis ko na si Ana bilang bodyguard ko at tiyak na sinusumpa na niya ako ngayon dahil sa mga masasakit na salita na sinabi ko sa kanya. By the way, Evan, kumusta na ang 2 babaeng nagpapanggap sa bahay mo? Nahanap mo na ba sila? Muli akong umiling. Hindi pa. Nakatunog sila na alam ko na ang sikreto nila, kaya sabay na silang lumayas. Pinapahanap ko na sila sa mga tauhan ko, ngunit wala pa akong balita tungkol sa kanilang 2. Nalaman ko na magkasabwat sina Cassandra at ang aking pekeng tita dahil naabutan ko silang nag-uusap sa kusina 3 araw matapos tumira sa bahay ko si Cassandra. Nagpapanggap lamang ako na walang narinig at nakipag-usap sa kanila ng normal matapos ko kumuha ng malamig na tubig sa ref. Hinayaan ko siyang tumira dito dahil ang pagkakaalam ng lahat ay hindi pa ako nakakapag-move on sa kanya, kaya magandang cover-up siya sa aking drama. Si Cassandra ang lihim na naglagay ng lason sa ginawang dessert ni Ana. Palihim siyang pumuslit at nagtungo sa kusina para lagyan ng dinikdik na lasa ng daga ang dessert habang nasa loob ako ng banyo. Ang hindi niya alam ay nakita ko siyang nagmamadaling lumabas sa aking silid at nagtungo sa kusina, kaya sinundan ko siya. Bala ko sanang palihim na itapon na lang ang dessert para walang mabiktima, ngunit naunahan ako ni Ana sa pagkuha niyon at binigay sa mga gwardya. Ang iniisip ko ay kung alam ba ni Tito Carlo na ama ni Cassandra at kaibigan ni Daddy ang mga ginagawa ng kanyang nag-iisang anak na babae. Munti ko nang makalimutang sabihin ng sadya ko kaya ako naparito. Lencon, na biglang napapitik ang daliri sa hangin. May kinuha itong invitation card sa suot nitong jacket at inabot sa akin. Ano to? Nakakunot ang noon na tanong ko sa kanya. Tignan mo para malaman mo. Tinatamad na binuksan ko ang invitation card na binigay niya sa akin. Invitation para sa birthday party ni Tito Carlo? Walang iba. Don't tell me na hindi ka pupunta. This is your chance para makausap si Cassandra at makakuha ng lead sa kanya. Malay mo, makakuha ka ng clue sa kanya sa kinaroroonan ng tita mo. Sigurado naman kasing a-attend dyan ng babaeng yun dahil birthday ng dada niya. Pareho nating alam na masyadong close sa isa't isa ang 2 yan. Pwede ka ring manghuli dyan kung wala ngang alam si Senator Carlos Salvador tungkol sa masamang ginagawa ng kanyang anak. At isa pang surprise, darating dyan si Ana dahil ang sabi sa akin ng espiya natin sa bahay ng senador na pinadalhan daw ng invitation ng babaeng minamahal mo. And who knows kung anong binabalak ni Cassandra kay Ana. So ano, a-attend ka ba? Tanong ni Lencon pagkatapos ng mahabang salaysay nito. Of course, yes. Seryoso ang mukha at walang gatol kong sabi.